Sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Quezon, nakatayo ang isang palaisdaang tila may sarili nitong buhay. Napapalibutan ito ng makakapal na punong kahoy at ang malamig na simoy ng hangin ay palaging may dalang halimuyak ng asin at putik. Sa baryong iyon nakatira si Mang Kaloy, isang payak na mangingisda na lumaki sa kahirapan, anak ng isang bangkero at maglalako ng isda. Hindi kilala si Mang Kaloy bilang masipag, ngunit kilala siya bilang mapag-isa. Sa edad na 52, wala siyang asawa o anak, at tanging ang kanyang luma at malalim na palaisdaan ang kasama niya araw-araw. Araw-araw siyang makikitang nag-aalaga ng palaisdaan, nagtatapon ng lumang tinapay, mga bias ng saging, at kung minsan pa'y parang may inaawit siyang kakaibang dasal habang ginagawa ito. Ang palaisdaan ay tila hindi ordinaryo. Hindi lang ito basta matahimik, may kakaibang pakiramdam kapag nandoon ka, parang may mga matang nakamasid sa ilalim ng tubig. Napansin ito ng mga tao sa baryo. Ang palaisdaan ni Mang Kaloy ay hindi ordinaryo. Habang ang ibang mangingisda ay paunti-unti nang nawawalan ng huli, siya naman ay tila masagana araw-araw. Laging puno ang kanyang lambat, laging sariwa at malalaki ang kanyang tilapia, bangus at hito. Kakaiba talaga yang si Kaloy, wika ng isang matandang mangingisda. Parang may kababalaghan sa palaisdaan niya. Marami ang nakapansin na sa loob lamang ng isang taon, unti-unting nag-iba ang pamumuhay ni Mang Kaloy. Nagtayo siya ng bagong bahay, pinapinturahan ng bakod, at bumili ng bagong tricycle. May mga dumadaang tsismis na siya raw ay nakahukay ng kayamanang ginto, habang ang iba naman ay naniniwalang may itim na agimat siyang ginagamit. Ngunit ang hindi alam ng lahat ay ang sikreto ni Mang Kaloy. Isang lihim na nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Isang gabi, mahigit 2 taon na ang nakalilipas, habang lasing sa tapoy at naglalakad pauwi galing sa sabungan. Napadaan si Mang Kaloy sa gilid ng palaisdaan. Biglang bumigat ang hangin at ang tubig sa palaisdaan ay tila may pumutok sa gitna, lumilikha ng malaalon na galaw kahit walang hangin. "Ano yon?" tanong ni Kaloy habang kinukusot ang mga mata. Dahan-dahang umahon mula sa gitna ng palaisdaan ng isang nilalang. May mahabang buhok, mapupungay na mata, at balat na kasingkintab ng perlas. Ang ibaba ng katawan nito ay buntot ng isda na kumikislap sa liwanag ng buwan. "Sirena," bulong niya. "Hindi to totoo." Ngunit totoo ito. "Nakikita mo ako dahil ikaw ay may puso ng isang nawawalang mangingisda," wika ng sirena sa tinig na parang alon ng dagat. "Ako ay isinumpang manatili sa lupa hanggat hindi ko natatagpuan ang magpapalaya sa akin sa pagiging bihag ng tubig tabang." Hindi na nakaimik si Kaloy. Sa halip, lumuhod siya sa gilid ng palaisdaan at tahimik na nakinig. "Aalagaan mo ako. Bibigyan kita ng masaganang ani. Ngunit may kapalit. Bawal mo akong ipagkanulo. Bawal akong ipakita sa iba. At higit sa lahat, bawal ang kasakiman." Simula noon, araw-araw ay dumadalaw ang sirena kay Kaloy. Tinawag niya itong Amara. Palihim siyang pinakain ni Kaloy ng prutas, itlog at gatas. Sa tuwing lalapit si Amara, ang mga isda ay lumulutang sa ibabaw ng palaisdaan, tila sumasamba sa kanyang presensya. Mula nang dumating si Amara, naging himala ang palaisdaan ni Kaloy. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa pagyaman niya. Si Aling Perla, isang matandang kapitbahay na palaging nakasilip sa bintana, ang unang nakapansin. "Hindi normal yan. Lahat tayo dito naghihirap. Siya lang ang biglang umasenso. Malamang may itim na gawain yan." Nalaman ni Kaloy na binabantayan na siya ng ilang kalalakihang kapitbahay. Sa mga gabi, may naririnig siyang mga yabag sa paligid ng bakod. Minsan ay may nahuli pa siyang batang nagtatago sa damuhan malapit sa palaisdaan. "May umaaligid sa atin, Amara," wika niya isang gabi habang nakaupo sa gilid ng tubig.
Ang kasakiman ay tulad ng bagyong walang paalam. Kapag pinalampas, wawasakin ang lahat, sagot ng sirena. Handa akong ipagtanggol ka, sagot ni Kaloy. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Ngunit ang problema ay mas malalim kaysa sa inggit. Ang mga kapitbahay, pinangungunahan ni Mang Cardo at Mang Tiburcio, ay may mas madilim na balak pag nakawan si Kaloy, paslangin kung kinakailangan at agawin ang palaisdaan na pinaniniwalaan nilang may agimat. Isang gabi ng tag-ulan, habang mahimbing ang tulog ni Kaloy, may 3 anino ang dahan-dahang pumasok sa bakuran. Bitbit ang mga itak at sako. Plano nilang ihulog ang lason sa palaisdaan para mamatay ang mga isda at kunin ang natitirang pera sa bahay. Ngunit bago pa man sila makalapit, bumangon ang tubig ng palaisdaan na tila may sariling buhay. Sa gitna ng ulan at kulog, isang malakas na alon ang biglang bumalot sa 3 lalaki. Pinaghahampas sila ng tubig na parang may kamay. Isa-isa silang hinila sa loob ng palaisdaan. "Huwag!" sigaw ni Mang Tiburcio habang hinihila ng malamig na tubig. Sa dilim, isang hugis babaeng nilalang ang lumitaw. Ang kanyang mata ay malamlam ngunit naglalagablab sa galit. Isa lamang ang nabuhay sa 3 si Mang Cardo. Isinuka siya ng palaisdaan kinabukasan, walang malay at nanginginig. Wala ni isang salita ang lumabas sa bibig niya mula noon. Nagsimula na ang alamat at nagsimula na rin ang takot. Simula nang may mangyaring kababalaghan sa kanyang palaisdaan, mas lalo pang naging tahimik si Mang Kaloy. Hindi niya kinausap ang ibang kapitbahay. Hindi na siya muling bumisita sa sabungan. Sa halip, araw-araw ay nagkukulong sa kanyang bakuran at binabantayan ang palaisdaan ng buong araw at gabi. Ang balita tungkol sa pagkabaliw ni Mang Cardo ay mabilis na kumalat sa baryo. Sa umpukan ng mga matatanda sa tindahan ni Aling Cora, siya ang laging paksa. May anting-anting daw si Kaloy, ani Mang Erning. Yung palaisdaan niya, pinaninirahan ng engkanto o laman lupa. Hindi lang basta engkanto, sabat naman ni Aling Cora habang naglalagay ng tsaa sa tasa. Sirena ang nakita ng anak ng kapitbahay nila, si Boyet. Sabi raw ng bata, may babaeng lumulutang sa palaisdaan, may buntot ng isda. Edi yun nga, sirena, bulalas ni Aling Melvin na parang takot pero sabik. Hindi nila alam, habang pinag-uusapan siya, si Mang Kaloy ay nakatanaw lamang mula sa malayo, hawak ang isang matandang sibat na luma na ngunit makintab pa rin ang bakal. Binigay daw ito ng kanyang yumaong ama at may kakaibang ukit sa kahoy na hawakan. Huwag mong traidorin ang tubig. Tuwing hating gabi, saka lamang umaahon si Amara mula sa palaisdaan. Gaya ng dati, walang ibang nakakakita sa kanya kundi si Kaloy lamang. Ngunit nitong mga nakaraang gabi, mapapansin ang pagbabago kay Amara. Hindi na siya masayahing katulad ng dati. Ang mga mata niya ay tila may lungkot. Ang kanyang tinig ay malamig at mabigat. "Kaloy," bulong ng sirena, "may mga matang hindi mo nakikita. Pinagmamasdan tayo ng mga nilalang mula sa dilim." "Mga tao ba?" tanong ni Kaloy. "Hindi lang tao, may ibang uri. Mas matagal nang naninirahan dito kaysa sa inyo." Tahimik si Kaloy. Ramdam niya ang bigat ng babala. Pero sa kabila ng panganib, hindi niya maiwasang pagmasdan ng ganda ni Amara ang maladyosang anyo, ang kinang ng kanyang balat, ang mapupula nitong labi na tila laging may lihim na gusto sanang ibunyag. Hindi niya masabi, ngunit may kakaibang pagnanasa na ang unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Hindi lamang kasaganaan ang gusto niya kundi si Amara mismo. "Amara, kung sakali, maaari ba kitang mahalin?" Tahimik si Amara. Sa halip na sumagot, lumubog siya muli sa tubig at hindi na muling lumitaw sa gabing iyon.
Kinabukasan, may dumating na puting pickup truck sa baryo. Bumaba rito ang isang lalaki matangkad, maputi at mukhang mayaman. Nakasuot siya ng puting polo at suot ang itim na sunglasses kahit anong lakas ng araw. Kasama niya ang 2 pang tauhan, parehong matipuno, tahimik at may baril sa baywang. Ang lalaki ay nagpakilalang si Mr. Renato Villafuerte, isang negosyante mula Maynila. Nagpunta siya sa baryo dahil balita raw niyang may Natural Spring Miracle Pond dito na gustong-gusto niyang bilhin. Tumawa ang ilang residente. Siguro ang palaisdaan ni Kaloy ang tinutukoy mo. Lumaki ang interes ni Renato. Kinagabihan, habang umuulan ng bahagya, pumunta sila sa bahay ni Mang Kaloy. "Kayo po ba si Ginong Kaloy Ramos?" tanong ni Renato habang abot ang kamay. "May offer po ako. Bibilhin ko ang palaisdaan nyo. 5 milyon. Cash." Napatingin si Kaloy sa lalaki. Tumawa siya isang tuyong tawa, walang kaligayahan. "Hindi na bibili ang palaisdaan ko." Malamig niyang sagot. 6 na milyon. "Hindi na bibili si Am." Natigilan si Kaloy. Halos masabi niya ang pangalan ng sirena. Napansin ito ni Renato. Napangisi siya. "May tago ka bang kayamanan dyan, Mang Kaloy?" Hindi na sumagot si Kaloy. Binagsakan niya ng pinto ang bisita at inilak ang bahay. Sa loob, lumapit siya sa bintana at sumilip palabas. Nakita niyang nakatitig pa rin si Renato, nakangisi, parang alam ang sikreto niya. Kinabukasan, may nadiskubring bakas ng putol na alambre sa likod ng bakod ni Kaloy. May mga paa sa putikan, may mga dahong napunit, at mas nakakakilabot may nakasaksak sa lupa. Isang itim na krus na gawa sa kawayan at nakasulat sa dahon ng saging ang salitang, "Alam na namin." Mula noon, nag-iba si Kaloy. Mas naging mapagmatyag. Gumawa siya ng mga bitag sa paligid ng palaisdaan. Nagtayo siya ng mataas na bakod. Binili niya ang lahat ng flashlight sa tindahan ni Aling Cora. Sa gabi, hindi na siya natutulog sa halip, hawak ang sibat at nakaupo sa ilalim ng puno ng balete sa tabi ng palaisdaan. Ngunit sa puso niya, hindi lang inggit ng tao ang kinatatakutan niya, kundi ang posibilidad na mawala si Amara. "Nararamdaman kong may gusto silang gawin sa'yo," wika niya sa sirena isang gabi. "Totoo, ngunit ang mas masahol ay ang nararamdaman ko sa'yo," sagot ni Amara. "Hindi na ito pag-aalaga, Kaloy. Obsesyon na ito. Minamahal kita, Amara. Hindi mo ba ako kayang mahalin pabalik?" Ang tubig ay kumulo, umalon kahit walang hangin. Umilaw ang mga mata ni Amara, malamig at galit. "Hindi ako para sa iyo. Ako ay likha ng dagat. Hindi mo ako pagmamay-ari." Ngunit para kay Kaloy, hindi na siya makakabalik sa dati. Lalo na't nararamdaman na niyang kinikilala siya ng sirena bilang tagapangalaga. Sa likod ng pagmamahal, nag-ugat ang kasakiman. At sa gabi ring iyon, habang nakatulog si Kaloy sa tabi ng palaisdaan, may 2 aninong tahimik na nagmamasid mula sa masukal na kagubatan. Ang isa ay may hawak na itim na manika. Ang isa naman ay may dalang garapon na may laman na itim na langis. "Hindi na ito palaisdaan lang," bulong ng isa. "Ito ay dambana." "Simulan na natin," sagot ng isa pa, "bago pa mahuli ang lahat." Sa pagsikat ng araw kinabukasan, tila ba tahimik pa rin ang paligid ng palaisdaan ni Kaloy, ngunit may hindi maipaliwanag na bigat sa hangin. Ang mga ibon ay hindi dumadapo sa mga sanga, at ang mga palaka na dating palaging nagkakantahan sa tubig ay mistulang nanahimik. May malamig na bulong ang simoy, parang may binabantaan. Habang abala si Kaloy sa paglilinis ng paligid, nakita niya sa gilid ng palaisdaan ang isang garapon. Maliit lang ito, gawa sa lumang salamin,
at may lamang itim na langis na parang buhay gumagalaw sa loob kahit walang gumagalaw sa labas. May papel na nakatali sa leeg ng garapon. Nakasulat sa lumang sulat kamay. Tubig at langis ay hindi dapat maghalo. Agad niyang isinuksok ang garapon sa bulsa at lumingalinga. Wala siyang nakitang tao, pero ramdam niyang may nagmamasid. Muling lumitaw si Amara ng gabing iyon, ngunit hindi siya gaya ng dati. Namumutla siya at may tila gasgas sa kanyang kaliwang pisngi. Sinaktan ka ba nila? Tanong ni Kaloy, nag-aalalang lumapit. Hindi nila ako masasalanta, mahina niyang tugon. Ngunit tinapunan nila ako ng langis ng itim na diwata, isa iyong babala. Kapag natuloy ang kanilang ritual, mawawala ang ugnayan ko sa tubig na ito. Anong ritual? Kinabahan si Kaloy. Isang uri ng pag-aalay. Gagamitin nila ang langis upang baguhin ang daloy ng tubig. Kapag nangyari iyon, hindi na ako makakapanatili rito at ang iyong palaisdaan ay matutuyo. Napakuyom si Kaloy sa galit. Hindi ko papayagan. Ngunit hindi lamang ang mga mahiwagang nilalang ang may lihim. Sa kabilang dulo ng baryo, sa isang abandonadong bodega, nagaganap ang isang lihim na pulong. Nandoon si Renato Villafuerte, nakaupo sa lumang mesa, nakangiti habang pinagmamasdan ng mga kasamahan niya si Lucio, ang dating albularyo na itinakwil ng kanyang barangay dahil sa madilim na gawain, at si Aling Perla, na kilala sa baryo bilang tagaluto ng pinakamasarap na tinola, pero may lihim na samahan sa mga kulam mula sa kabilang pulo. Pangarap ng maraming mga ngalakal ang matutuyong palaisdaan ni Kaloy, ani Renato, habang inikot-ikot ang garapon ng itim na langis sa kanyang kamay. Hindi nila alam na sa ilalim ng tubig ay may likas na batong dilaw mas mahalaga kaysa ginto. Bantay sirena ang nagbabantay sa lugar na yan, sabi ni Lucio, sabay hinga ng usok mula sa kanyang itim na sigarilyo. Kung hindi tayo mag-ingat, baka lahat tayo ay lamunin ng dagat. Hindi tayo magpapalamon, sabat ni Aling Perla. Mag-aalay tayo, kailangan lang natin ng dugo. Tahimik si Renato. Tumingin siya sa isang sulok ng bodega na roon si Boyet, isang batang kalye na kinidnap nila ilang araw pa lang ang nakalilipas. Ang dugo ng inosente ang pinakamabisang handog, dagdag ni Aling Perla. Sa gabing iyon, nagsimula ang unang bahagi ng kanilang ritual. Sa ilalim ng buwan, tinapunan nila ng langis ang 4 na sulok ng palaisdaan ni Kaloy. Isa-isa nilang binigkas ang orasyon ni Lucio, at sa huling salita, ay lumitaw sa gitna ng tubig ang isang makapal na usok. Sa gitna ng ulap, may bumubulong. Nagising na ang matandang tubig, naghahanap na siya ng tahanan. Si Kaloy ay hindi nakatulog. Nararamdaman niya ang biglang pagbagsak ng temperatura. Ang tubig sa palaisdaan ay tila nangingitim. Umuugong ang paligid, parang may malakas na huni ng mga uwak kahit walang ibon sa paligid. Muli niyang tinawag si Amara. Amara! Amara! Sa ikatlong pagtawag niya, umahon si Amara pero iba na ang anyo niya. Ang dating maputi at makinis niyang balat ay may marka na ng itim na mantsa. Ang kanyang buhok ay basang-basa at naglalagas. Hindi ko na kayang manatili dito, Kaloy, sabi niya. Halos paos na. Nagsisimula ng dumaloy ang sumpa. Hindi, may magagawa pa ako. Kung nais mong manatili akong buhay, kailangan mong ipaglaban ang tubig. Sa orihinal na may-ari nito ang matandang diwatang tubig, napasinghap si Kaloy. Sino siya? Isa siyang nilalang na itinapon sa kailaliman ng dagat dahil sa kanyang kasakiman. Ngunit ngayon, binuhay siyang muli ng mga taong sakim din. At kung hindi mo pipigilan, hindi lang ako ang mawawala. Maging ang baryo ninyo ay lulunurin niya sa pagkabulok.
Kinabukasan, pumunta si Kaloy kay Aling Lagring, isang matandang bulag na manghihilot na kilala sa baryo bilang bantay ng luma. Matagal na siyang hindi nakikita sa plaza, ngunit sinasabing alam niya ang mga lihim ng mga sinaunang espiritu. Nagising na ang matandang tubig. Agad na sabi ni Aling Lagring, kahit hindi pa nagsasalita si Kaloy. Pagtango ni Kaloy, inabot ng matanda ang isang kahon mula sa ilalim ng kanyang papag. Binuksan niya ito at kinuha ang isang lumang aklat balot sa itim na tela, may halimuyak ng usok at asin. Ito ang aklat ng limalim, paliwanag ni Aling Lagring. Hindi ito binabasa ng mata, kundi ng damdamin. Sa puso mo, hahanapin ang mga dasal. Anong dapat kong gawin? Tandaan mo ang isang batas. Walang makakatalo sa matandang tubig maliban sa nilikhang minahal niya. Napakunot ang noo ni Kaloy. Sino ang minahal ng matandang tubig? Malamang, ang sirena mo. Bumalik si Kaloy sa palaisdaan, tanga ng aklat. Binuksan niya ito at nakita ang mga simbolong kumikislap sa gabi. Binasa niya ito ng buong puso at mula sa gitna ng palaisdaan, lumitaw si Amara, mistulang mas lalong nanghihina. Ako ang nilikha mula sa pira-pirasong damdamin ng diwatang tubig, mahinang sabi niya. Ako ang alaala ng pagmamahal na hindi niya nakuha. At kung isusumpa niya ang lupa, ako ang dapat maging alay. Huwag! Sigaw ni Kaloy. Hindi kita ibibigay. Ngunit bago pa man siya makalapit, lumitaw sa likuran ng tatlong nilalang, si Renato, Lucio at Aling Perla. Sa kanilang gitna si Boyet, duguan at may itim na langis sa bibig. Magsasama-sama na ang tubig at langis, bulong ni Renato. At ikaw, Kaloy, ay bahagi ng alay. Sa isang iglap, gumalaw ang tubig ng palaisdaan. Pumukas ito na parang bunganga ng isang dambuhalang halimaw at mula roon ay lumitaw ang isang anyong tubig, ang diwatang tubig na tinapunan ng kasakiman. Ang kanyang katawan ay gawa sa putik, isda at itim na langis. Ang kanyang muka ay wala, tanging bunganga at mata na umiiyak ng tubig alat. Ibalik mo sa akin ang aking alaala, sigaw ng diwatang halimaw. At nagsimula ang pagkubkob ng dilim. Ibalik mo sa akin ang aking alaala. Umalingaw-ngaw ang tinig ng diwatang tubig sa buong paligid ng palaisdaan. Ang boses nito'y parang kulog na nagmumula sa kailaliman ng dagat, puno ng puot at pagdadalamhati. Ang kanyang katawan, isang malataong anyong nabuo sa pagitan ng tubig, langis at putik, ay unti-unting umaahon mula sa gitna ng palaisdaan. Si Amara ay nakalutang sa hangin, dahan-dahang hinihigop ng puwersang hindi niya mapigilan. Ang kanyang mga matay puno ng luha habang nakatitig kay Kaloy. Kaloy, kung hindi mo ako hahayaang ialay, mas maraming mamamatay. Hindi, sigaw ni Kaloy. May ibang paraan. Subalit mabilis ang galaw ng tatlo. Renato, Aling Perla at Lucio. Nakaposisyon sila sa bawat panig ng palaisdaan. Hawak ang mga lumang amuletong binendisyonan sa madidilim na orasyon. Sila ang bumubuo ng tatsulok ng kapangyarihang kumukontrol sa diwatang nilalang. Walang makapipigil sa amin ngayon, bulong ni Renato. Ang palaisdaan ay magiging mina ng kayamanang tinakpan ng kalikasan. At ikaw, Kaloy, ikaw ang magiging unang patay. Sa isang iglap, itinapon ni Lucio ang isang garapong puno ng pulang asin sa direksyon ni Kaloy. Sumabog ito at nagkaroon ng maliit na pagsabog ng init, nagdulot ng hapdi sa balat ni Kaloy at nagtalsika ng tubig ng palaisdaan sa paligid. Napaatras siya, ngunit mahigpit niyang hawak ang aklat ng limalim. Pinagbuklat niya ito at sa puso'y ibinulong ang mga katagang walang titik. Lakas ng tubig, ningning ng buwan, liwanag ng alaala,
buksan ang landas ng puso. Biglang lumiwanag ang gitna ng aklat. Sa kanyang mga matay tila nabuhay ang mga pahina. Lumipad ito sa ere at bumalot sa katawan ni Kaloy ng isang malabughaw na liwanag. Tumigil sandali ang diwatang tubig, para bang nakaramdam ito ng panandaliang kapayapaan. Ang tinig, bulong nito. Ang tinig ng pag-ibig. Ngunit hindi pumayag si Renato. "Lucio! Puwersa ng panggugulo!" sigaw ni Renato. Agad na kinutuban si Lucio. Kinuha niya ang isang itim na kandila at sinindihan ito gamit ang apoy mula sa isang palaran ng langis. Sabay bulong ng orasyon. Humalik ang hangin sa apoy, magtatalik ang dilim at puot, sirain ang alaala ng puso. Biglang bumalot ang usok sa buong paligid. Parang bangungot na may dalang amoy ng nasusunog na buhok, nagmistulang nilulunod sa takot ang mga tumitingin. Si Amara ay nagsimulang manlupaypay. "Hindi ko na kayang labanan ito, Kaloy. Kung ako'y mamamatay, dapat mo akong pakawalan." "Hindi," sagot niya, halos maiyak. "Hindi mo kailangang mamatay para sa mundo. Ang mundo ang dapat matutong lumaban para sa iyo." Biglang naalala ni Kaloy ang mga sinabi ni Aling Lagring. Walang makakatalo sa matandang tubig maliban sa nilikhang minahal niya. Tinakbo niya ang gitna ng palaisdaan, humakbang sa mga kahoy na tulay na halos bumigay na sa bigat ng rumaragasang tubig. Wala siyang dalang sandata, tanging ang aklat ng limalim sa kanyang dibdib at ang pusong handang magsakripisyo. Paglapit niya kay Amara, humawak siya sa kamay nito at bumulong. "Kung ikaw ay alaala, ako ang babalot sa iyo ng bagong pag-ibig." At mula sa kanyang puso ay sumiklab ang bughaw na liwanag. Ang liwanag na iyon ay tumama sa katawan ni Amara, tinunaw ang itim na mantsa sa kanyang balat at pinatibay ang kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, si Amara ay nagmistulang ganap na nilalang, hindi na kalahating espiritu, kundi ganap na sirena na may sariling kaluluwa. "Ngayon, Amara, ikaw ang may kapangyarihang pumili." Tumalikod si Amara at hinarap ang diwatang tubig na ngayoy nabubuwal na parang lasing sa biglaang daloy ng damdamin. Dahan-dahang lumutang si Amara sa gitna ng tubig at humarap sa anyo ng diwata. "Hindi mo ako kailangang ibalik sa iyong katawan. Ako ay alaala mo, ngunit hindi ako ikaw, at ako'y mas piniling magmahal kaysa magdusa." Bumigat ang paligid, umalingaw-ngaw ang tinig ng diwata. "Kung hindi kita maangkin, sisirain ko ang lahat." Ngunit bago pa niya maitaas ang kanyang kamay para lumikha ng alon, lumapit si Amara at niyakap siya. Mula sa yakap na iyon ay lumitaw ang mga luhang may bughaw na liwanag. Isa-isa, unti-unting tumulo ito sa katawan ng diwatang tubig. Ang katawan nitong langis at putik ay nagsimulang matunaw, parang wax na sinisilaban ng dalisay na liwanag. "Patawad," mahina nitong sabi, "patawad sa kasakiman." At sa isang iglap, ang diwatang tubig ay naglaho naging tubig na muling binalik sa katahimikan ng palaisdaan. Hindi pa tapos ang lahat. Habang nakaluhod si Kaloy at yakap-yakap si Amara, sumugod sina Renato at Lucio sa kanila, dala ang mga itak at garapon ng langis. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang lumitaw mula sa gilid ng palaisdaan ang maraming nilalang mga taong anyo'y tao ngunit may mga mata ng isda, balat ng hipon at mga palad na parang lumot. Sila ay ang bantay tubig, mga tagapangalaga ng malinis na anyong tubig na matagal nang nakatago, ngayon ay tinawag ng liwanag ni Amara. "Ang mga sakim ay dapat maparusahan," sabi ng isa sa kanila. Agad nilang sinunggaban sina Renato, Aling Perla at Lucio. Hindi na nakapagsalita ang tatlo. Isa-isa silang nilubog sa palaisdaan hanggang sa ang kanilang huling hininga ay malunod sa sarili nilang kasakiman. Tahimik ang gabi. Ang tubig ng palaisdaan ay muling naging malinaw. Ang mga isda,
ay nagsimulang maglaro sa ibabaw at ang mga palaka ay muling kumakanta. Kinabukasan, gumising si Kaloy na parang nanaginip lang. Ngunit si Amara ay nandoon pa rin sa kanyang tabi, nakaupo sa gilid ng tubig, nakatingin sa langit. Hindi mo kailangang manatili kung ayaw mo, ani Kaloy. Ngunit ngayon, kaya ko nang manatili hindi dahil nakatali ako sa tubig, kundi dahil may dahilan akong piliin ang mundong ito. At mula noon, si Amara ay naging tagapangalaga ng palaisdaan, habang si Kaloy ay muling bumalik sa simpleng pamumuhay, ngunit ngayoy may pag-ibig, may liwanag at may puso. Ang mga tao sa baryo ay nagtataka kung bakit bigla lamang lumago ang palaisdaan muli, kung bakit tila pinipili ng isda ang lugar na iyon. Ngunit walang makapagpaliwanag kung paanong sa simpleng mangingisda ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa ginto, kundi sa kung paano niya pinili ang tama laban sa kasakiman. Matapos ang pagsasara ng gabi ng kaguluhan, ang katahimikan ay tila muling yumakap sa buong baryo ng San Isidro. Ang palaisdaan ni Kaloy ay hindi na ordinaryong palaisdaan. Sa mga sumunod na araw, parang may mahika ang tubig. Ang mga bangus, tilapia at hipon ay parang kusang dumarami at lumalaki kahit walang pataba o pakain. Lahat ng mangingisda sa paligid ay nagtaka. "Kaloy, anong sikreto mo?" tanong ni Mang Berting, isa sa pinakamatagal ng mangingisda sa baryo. Ngunit si Kaloy ay simpleng ngumiti lang. "Pag-aaruga lang sa tubig, tay, at dasal." Ngunit sa puso niya, alam niyang may mas malalim pang dahilan, ang presensya ni Amara. Si Amara ay patuloy na naninirahan sa gilid ng palaisdaan, ngunit hindi siya basta nagpapakita sa iba. Sa paningin ng mga tao, siya ay isang misteryosang dalaga na natagpuan daw ni Kaloy sa ilog at ginamot sa kanyang bahay. Iyon ang pinalabas nila upang hindi magduda ang mga tao. Ngunit tuwing gabi, kapag ang buwan ay nasa tuktok ng langit, si Amara ay lumulubog sa tubig at nagiging isa sa mga nilalang ng lalim, ang lahi ng mga sinaunang sirena't diwata ng tubig na tagapangalaga ng likas na yaman. "Kaloy," sabi ni Amara minsan habang nakaupo sila sa gilid ng palaisdaan, "may nararamdaman akong gumagalaw sa ilalim ng tubig. Isa pang matandang espiritu, hindi kaalyado, kundi bantay ng dilim." Napatingin si Kaloy sa kanya. "Bantay ng dilim?" Tumango si Amara. Noong panahon pa ng mga Kastila, may isang nilalang na inilibing sa ilalim ng lupa ng San Isidro. Isa siyang sirenong tinanggihan ang batas ng tubig. Gusto niyang pagharian ang mga anyong tubig para sa sariling kapangyarihan. Siya ay isinumpa, ibinaon sa pinakailalim. Pero ngayon, nararamdaman ko siyang unti-unting nagigising. Isang gabi, habang nagbabantay si Kaloy sa palaisdaan, may isang aninong lumitaw mula sa kakahuyan. Mabagal ang lakad nito at tila ba dumudulas lang sa damuhan. May suot itong itim na balabal at ang muka ay natatakpan ng sombrero. "Magandang gabi, Kaloy, anito." "Sinong? Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Ngumiti ang estranghero. "Ako'y isang alagad ng lalim, ngunit di gaya ng iyong sirenang alaga, ako'y nagpapakain sa takot, sa inggit, at sa kasakiman." Biglang dumilim ang paligid. Ang mga ilawan sa poste ay sabay-sabay na namatay. Umihip ang malamig na hangin at ang tubig ng palaisdaan ay unti-unting nagkulay abo. "Hindi ka welcome dito," sabi ni Kaloy habang hawak ang kanyang aklat ng limalim. "Hindi ako nangangailangan ng imbitasyon," sagot ng lalaki. "At sa totoo lang, narito ako hindi para makipag-away. Narito ako upang alukin ka." Naglabas siya ng maliit na plorera. Sa loob nito ay parang gumagalaw na usok, umiikot at tumitibok na parang puso. "Ang tibok ng inggit," wika niya. "Kung isasawsaw mo ito sa palaisdaan mo,
Bawat huli mo'y magiging ginto. Hindi isda, Kaloy. Ginto. Tiningnan siya ni Kaloy ng mariin. At kapalit? Wala kang kailangang ibigay. Basta hayaan mo lang akong manatili dito. Manahimik lang ako sa ilalim habang ikaw ay yumayaman. Tahimik si Kaloy. Sa unang pagkakataon mula nang yumaman, muli siyang tinukso ng kasakiman. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang liwanag mula sa tubig ang sumiklab. Lumutang si Amara mula sa gitna ng palaisdaan, ang katawan ay nakabalot sa bughaw na liwanag at ang mata ay parang apoy ng buwan. Umalis ka, Kadayao, anya. Hindi ka nakabilang sa mundo ng tubig. Tumawa ang lalaki. Hindi pa tapos ang laro, Amara. Isang araw, pipili ang tao. At alam nating lahat, mas madaling piliin ang ginto kaysa dangal. Pagkatapos ay naglaho ang lalaki, parang usok na tinangay ng hangin. Kinabukasan, nagsimula na ang mga usap-usapan. Napansin mo ba, parang kakaiba ang palaisdaan ni Kaloy? Wala ng algae, walang lumot, pero napakaraming isda. Baka may ginamit siyang kemikal o kaya orasyon. May isa pang mangingisdang tumutol. Bakit parang hindi tumatanda yung babae sa bahay niya? Nakita ko siya minsan, parang walang anino. Dahil dito, unti-unti nang bumabalik ang inggit at takot sa puso ng mga tao. Ang dating paggalang kay Kaloy ay napalitan ng pagdududa. May mga batang sinabihan ng magulang, "Huwag kayong lalapit sa palaisdaan nila, baka mahawa kayo." Si Kaloy ay nakaramdam ng bigat sa dibdib, hindi dahil sa paninira, kundi sa paalala ni Amara. Kapag nabahiran ng takot ang puso ng tao, mas madaling pasukin ng dilim. Sa gitna ng mga araw na ito ng pangamba, isang gabi biglang umulan ng walang babala. Hindi karaniwang ulan, malagkit, madilim at may amoy asupre. Sa umaga, ang mga palaisdaan ng ibang mangingisda ay lubog sa baha at ang lahat ng isda ay patay, lumulutang, makulay itim at amoy bulok. Ngunit ang palaisdaan ni Kaloy ay nanatiling buo at ligtas. Hindi ba't sabi ko na sa inyo? May masamang itinatago ang palaisdaang yan. Sigaw ni Aling Tersing na nawalan ng 2 bangus farm. Bakit siya lang ang hindi tinamaan? Dagdag ng isa. Habang lumalaki ang tensyon, may isang binatang lalaki, si Romeo, pamangkin ni Lucio, ang lumapit sa mga tao at nagsabing, "Alam niyo bang si Kaloy ang may kinalaman sa pagkamatay ni Tito? Nawala siya pagkatapos ng bagyong iyon at ang palaisdaan ni Kaloy parang sumabog na portal ng demonyo." Walang katotohanan ng paratang, ngunit sapat na ang takot upang kumalat ang galit. Kinagabihan, habang si Kaloy at Amara ay nagpapahinga, biglang may sumabog na bote sa loob ng bahay. May sumisigaw mula sa labas. "Lumayas ka, Kaloy. Isama mo ang malignong alaga mo." Sumilip sila sa bintana. Mga taong may hawak na torch, itak at martilyo. Gusto nilang pasukin ang bahay. Gusto nilang sirain ang palaisdaan. Gusto nilang itaboy ang kakaiba. "Hindi natin sila masasaktan," bulong ni Kaloy. Ngunit si Amara ay nag-iba ang anyo. Ang kanyang mga mata ay naging puti at ang buhok ay lumipad na parang tubig na umaalon. "Hindi ko sila hahayaan. Hindi na tayo dapat manahimik." Ngunit bago siya makalabas, hinawakan siya ni Kaloy sa kamay. "Hintayin mo. May mas tamang paraan. Hindi galit ang kalaban natin, kundi ang binhing inihasik ng dilim." Ang mga sumunod na araw sa baryo ng San Isidro ay tila lumubog sa malamlam na anino. Wala nang katahimikan tuwing gabi. Hindi dahil sa ingay ng tao, kundi sa matinding presensya ng takot at galit na unti-unting bumabalot sa mga puso ng mga taga-baryo. Hindi na lamang si Kaloy at Amara ang napag-iinitan ng mga tao.
Kahit ang mga mangingisdang kaibigan ni Kaloy, gaya ni na Mang Tomas at Mang Isko, ay sinisimulan ng kutyain. Siguro kasabwat nila si Kaloy. Siguro may pakana sila sa nangyaring pagbaha. Baka may ginagawa silang orasyon sa tubig. Ang dating masaganang komunidad ng mangingisda ay unti-unting nagiging isang pugad ng paninira at pagkakawatak-watak. Nagpatawag si Kapitan Raul ng isang pulong sa barangay hall. Lahat ay naroon, mula sa mga magsasaka, tindera, hanggang sa mga mangingisda. Sa gitna ng entablado ay nakatayo ang kapitan, kasamang pinapasok si Romeo, ang pamangkin ni Lucio. Anong dahilan ng pagtitipong ito, Kap? Tanong ni Mang Isko. May mga seryosong akusasyon na kailangan nating linawin, sagot ng kapitan. Ayon kay Romeo, may kinalaman daw si Kaloy sa misteryosong pagkawala ng kanyang tiyuhing si Lucio at sa sunod-sunod na kababalaghan sa baryo. Tumingin si Romeo sa mga tao. May hawak siyang itim na rosaryo. Hindi niyo ba napansin? Simula nang dumating ang babaeng yon sa bahay ni Kaloy, nag-iba ang takbo ng ating lugar. Ang mga palaisdaan natin ay nalalason, ang isda ay namamatay, at ang mga hayop ay nagkakabalat parang sunog. Nagkatinginan ang mga tao, may ilan nang tumango, may iba na may di makaimik. Pwede ba nating papasukin si Kaloy at ang babae sa bahay niya? Mungkahi ni Aling Tersing. Papasukin? Bulalas ni Mang Tomas. Anong karapatan nating guluhin sila sa sariling bahay? Kung wala silang tinatago, wala silang dapat ikatakot, sagot ni Romeo. Nagdesisyon ng kapitan. Bibigyan natin si Kaloy ng pagkakataong linawin ito. Pupuntahan natin siya ng mapayapa. Pero sa mata ng marami, hindi na ito isang pagbisita. Isa na itong paghusga. Habang naglalakad ang grupo patungo sa bahay ni Kaloy, may isang taong tahimik na nagmamasid mula sa lilim ng punong mangga sa labas ng barangay hall. Siya ay nakasuot ng maitim na sombrero at balabal. Maputla ang balat at malaabo ang mata. Si Kadayaw. Napakadaling lasunin ng puso ng tao. Bulong niya sa hangin. Takot, inggit, sakim. Yan lang ang kailangan para bumagsak ang liwanag. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang manipis na usok, itim, malagkit, at tila may sariling buhay. Umakyat ito sa mga bubong, pumasok sa bintana ng mga bahay, at dumiretso sa mga ilong ng natutulog na tao. Sa mga sumunod na oras, hindi lang takot ang nanaig sa baryo, kundi galit na walang dahilan. Narinig ni Kaloy ang papalapit na yabag ng mga tao. Sumilip siya sa bintana. Dala ng mga ito ang sulo, mga itak, mga rosaryo at mga krus. Si Amara ay tahimik lamang sa gilid, nakamasid sa malamig na tubig ng palaisdaan. Kaloy, wika ni Amara. Ang halimaw ay hindi palaging mukhang halimaw. Minsan, mukha siyang kaibigan, kapitbahay. Paminsan, kahit ikaw mismo. Papatayin ka nila, bulong ni Kaloy. Hindi nila maintindihan. Hindi ako dapat maintindihan, dapat lang akong igalang. Nagbukas si Kaloy ng pintuan. Ano po ang sadya ninyo, Kapitan? Si Kapitan Raul ay medyo alanganin sa kanyang tono. Kaloy, narito kami para linawin ang ilang mga issue. Pwede ba kami makapasok? Pasensya na po, Kapitan. Hindi na po yan mapayapa kung may dala na kayong mga armas. Nasaan ang babae? Singit ni Romeo. Sumingit sa likod ng kapitan. Pakita mo sa amin. Lumabas si Amara, walang takot. Suot niya ang puting bestida at nakalugay ang basang buhok. Nang makita siya ng mga tao, napaatras ang ilan. Masyado siyang perpekto, maladiwata at may kung anong kakaiba sa kanyang presensya. Yan ang sinasabi ko, hiyaw ni Aling Tersing. Hindi yan tao, isang sirena, mananambal, bruha. Tama na, sigaw ni Kaloy. Hindi kayo ang may karapatang humusga sa amin. Biglang lumindol, mabilis, masakit sa tiyan. Ang lupa ay tila nilamukos ng isang higanting kamay.
Mula sa ilalim ng lupa ay may lumabas na itim na singaw at sumingaw ito sa paligid ng palaisdaan. Ang tubig ay naging kulay abo. Ang mga isda ay nagsilutang, tila nabigla. Si Amara ay napatingin sa hilaga. Si Kadayaw, gising na siya. Ang lupa sa likod ng palaisdaan ay bumuka. Mula rito ay lumitaw si Kadayaw, kalahating tao, kalahating halimaw. May palikpik sa likod, may matulis na kuko, at ang mata ay walang puti. Nakangiti siya habang nakatingin sa mga tao. "Kaloy," wika ni Kadayaw, "nakita mo na, hindi ba? Ang mga taong ginawaran mo ng pagtitiwala, ngayon sila na ang may hawak ng mga batong ipupukol sa iyo." "Tama ka," sagot ni Kaloy. "At hindi ako papayag na ikaw ang magdikta kung sino ang dapat naming paniwalaan." Bakit ka pa nagtitiis sa kanila? Halika na. Ibigay mo sa akin ang huling bahagi ng palaisdaan at gagawin kitang pinakamayaman sa buong rehiyon. Walang sakit, walang takot, ginto bawat huli. Lumingon si Kaloy kay Amara. "Ano ang dapat kong gawin?" "Piliin mo kung sino ka talaga," sagot ni Amara. "Isa ka bang tagapangalaga ng tubig o tagasamba ng ginto?" Muli siyang humarap kay Kadayaw. "Hindi ako ibebenta." Biglang nagalit si Kadayaw. Umikot ang hangin at bumagsak ang isang malaking sanga mula sa punong kahoy. Sumabog ang isang bahagi ng palaisdaan at lumitaw mula rito ang itim na tubig, isang halimaw ng putik at galit. Mula sa palaisdaan, lumitaw ang tunay na anyo ni Amara, ang kanyang kalahating sirena, kalahating diwata na katauhan. Nagliwanag ang katawan niya sa bughaw at sa isang iglap, kinontrol niya ang daloy ng tubig at binalot ang mga tao ng proteksyon. "Umalis na kayo!" sigaw ni Kaloy sa mga taga-baryo. "Ako na ang bahala dito." Ngunit hindi lahat ay tumakbo. Si Romeo ay sinugod si Kaloy, hawak ang itak. "Mamatay ka! Ikaw ang dahilan ng lahat." Ngunit bago pa siya makalapit, sinalubong siya ng isang alon mula kay Amara at tumilapon siya paatras. "Tama na!" sigaw ni Kapitan Raul. "Tigil na to!" Ngunit huli na. Si Kadayaw ay nagbago na ng anyo. Isa na siyang dambuhalang anino na may katawan ng tao, buntot ng sirena, at mga mata na naglalaman ng libu-libong sigaw ng kasakiman. Ang buong paligid ay nababalot ng kakilakilabot na enerhiya. Umuugong ang lupa. Ang hangin ay tila may halimuyak ng dugo at asupre. Sa harap ng sambayanan ng San Isidro ay nakatayo ang dambuhalang si Kadayaw, ang tagapaghasik ng kasakiman at galit sa puso ng tao. Sa kanyang likuran ay sumisirit ang itim na tubig mula sa bitak ng lupa, parang lason sa kalikasan. Sa kabilang dako, si Kaloy, ang simpleng mangingisdang yumaman dahil sa sirenang si Amara, ay tumindig. Basang-basa ng pawis at tubig at may nanginginig na damdamin. Ngunit sa kanyang mga mata ay wala ang takot kundi paninindigan. Bumuga ng usok si Kadayaw at nagsalita sa tinig na parang 1,000 boses ng mga patay. "Ikaw ang pumili ng kahirapan at kasiraan, Kaloy. Ang mga taong yan ay hindi karapat-dapat iligtas. Ginamit ka, kinutya ka, at sa huli, nais kang patayin. Bakit mo sila ipinagtatanggol?" Humakbang si Kaloy. "Hindi ako narito para sa yaman, Kadayaw. Hindi ko ginusto ang alindog ni Amara para yumaman. Dumating siya sa buhay ko at unti-unti akong namulat na ang tunay na kayamanan ay hindi lang isda at ginto, kundi dangal, kapayapaan, at paggalang sa kalikasan." Napangisi ang halimaw, mga salita ng mahina. Ngunit bago pa ito muling sumalakay, bumalot ang bughaw na liwanag sa paligid ni Kaloy. Lumitaw si Amara sa anyong diwata. Ang kanyang katawan ay mistulang sinag ng buwan at tubig. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang spiral na liwanag at tumama ito sa dibdib ni Kadayaw.
Napaatras ang halimaw. Nagsimulang magliyab ang balat nito sa bughaw na apoy. Tumili ito sa sakit. "Kaloy," wika ni Amara habang nakaalalay sa kanya, "oras na para malaman mo ang totoo." "Ang totoo?" hingal ni Kaloy. "Tunay kang pinili ng tubig. Hindi aksidente na napadpad ka sa palaisdaang ito. Ang lahi mo ay mga tagapangalaga ng lalim. May agimat na dumadaloy sa iyong dugo, agimat na matagal nang natutulog." Lumuhod si Amara at inilapat ang palad sa lupa. Umingit ang hangin at bumukas ang tubig sa palaisdaan. Sa gitna ng hukay ay lumitaw ang isang mahiwagang sibat, ginawa sa pinatigas na kaliskis ng sirena at ng pinagmulan ng tubig tabang. Ito ang sibat ng bantay kay Buturan. Tanging ang may dugong tagapangalaga ang makakahawak niyan. Lumapit si Kaloy. Sa kanyang paghawak sa sibat, bigla siyang binalot ng liwanag. Naramdaman niya ang lakas ng dagat, ang lamig ng ilog at ang daloy ng hangin. Tumayo siya at sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung sino talaga siya. Hindi lang siya mangingisda. Siya ang bantay ng tubig. Sumugod si Kadayaw kasama ang nilikha niyang halimaw na mula sa itim na putik. Ang halimaw ay may 6 na mata, 2 buntot ng isda at matatalas na bagang. Ngunit hinarang sila ni Amara gamit ang daluyong ng tubig. Sa kanyang pagkaway ay tumindig ang alon mula sa palaisdaan at tumama sa mga halimaw. Tinamaan si Kadayaw, ngunit hindi ito nasaktan ng husto. Tumawa ito at lumitaw sa kanyang kamay ang maitim na sibat. "Hindi lang kayo may tagapangalaga," sigaw ni Kadayaw. "Ako rin." Lumundag si Kaloy, itinaas ang kanyang sibat at tinamaan si Kadayaw sa balikat. Tumalsik ang itim na dugo, napaigik ang halimaw. Sumigaw ang mga tao sa paligid. Lahat ng nanonood sa labanan ay nakaramdam ng kakaibang pagkakaisa. Si Romeo, na kanina lang ay puno ng galit, ay napaluhod. Nais niyang tumulong. Nais niyang bumawi sa kasalanang nagawa. "Kapitan," sigaw niya, "paano kami makakatulong?" Tumingin si Kapitan Raul kay Amara. "May paraan," sagot ng sirena. "Ang tubig ng puso ay mas makapangyarihan kaysa sa laso ng galit." Itinaas ni Amara ang kanyang mga kamay. "Lahat ng may taos pusong hangad ng kapayapaan, hawakan ang lupa at ihandog ang inyong lakas." Isa-isa, ang mga tao sa paligid, matanda, bata, babae, lalaki, ay lumuhod at humawak sa lupa. Mula sa kanilang mga palad ay lumabas ang bughaw na usok na unti-unting tumungo kay Kaloy. Sa bawat pagdaloy ng enerhiya, lumalakas ang kanyang lakas. Ang sibat sa kanyang kamay ay lumiwanag at ang kanyang balat ay tila nagkaroon ng makintab na kaliskis. Sa isang huling tagpo, humarap si Kaloy kay Kadayaw. "Hindi mo na kami kayang paghiwa-hiwalayin. Hindi mo na kayang lasunin ang aming pagkatao." Itinaas niya ang sibat at sa isang sigaw ay itinuhog ito sa dibdib ng halimaw. Nagsimulang mabiyak ang katawan ni Kadayaw. Mula sa loob niya ay lumabas ang mga boses ng nakalipas, mga hinaing, mga panaghoy, mga kasinungalingan. Hindi pa tapos ito. Bulong ng halimaw habang unti-unting natutunaw sa liwanag. At sa isang huling pagsabog ng liwanag, ang lahat ay naging tahimik. Lumipas ang ilang araw. Ang palaisdaan ni Kaloy ay muling naging malinis, lalong dumami ang mga isda, at ang tubig ay naging mas malinaw kaysa dati. Ngunit sa halip na maging gahaman, ibinahagi ni Kaloy ang yaman sa buong baryo. Gumawa siya ng kolektibong palaisdaan kung saan bawat isa ay may bahagi. Binigyan niya ng trabaho ang mga walang hanap buhay, pinakain ang mga nagugutom at itinuro ang respeto sa kalikasan. Si Romeo ay lumapit kay Kaloy. "Patawad," wika niya. "Nabulag ako sa galit. Naging kasangkapan ako ng halimaw."
Tinapik siya ni Kaloy. Wala sa panlabas ang tunay na halimaw, Romeo. Minsan, nasa loob lang, pero pwede pa ring baguhin. Si Amara, sa kabila ng kanyang kagandahan at kapangyarihan, ay piniling bumalik sa ilalim ng tubig. Ngunit hindi siya tuluyang nagpaalam. Hanggat may tubig sa lupa, Kaloy, andito lang ako. Mula noon, ang baryo ng San Isidro ay kilala hindi lamang sa dami ng huli, kundi sa pagkakaisa, respeto sa kalikasan, at kababaang loob. At sa gitna ng lahat ng ito, ang dating simpleng mangingisda, si Kaloy, ay nanatiling payak. Pero sa bawat kilos niya, bawat salitang binibitawan, at sa bawat isdang nahuhuli ng bayan, ay naroroon ang diwa ng tunay na tagapangalaga ng tubig. Lumipas ang 3 buwan mula nang matalo ni Kaloy si Kadayaw, ang halimaw ng kasakiman. Sa muling pagbangon ng baryo ng San Isidro, naging simbolo si Kaloy ng bagong pag-asa. Ang palaisdaan ay naging masigla. Ang mga mangingisda ay may sapat na kita. Ang mga bata ay nag-aaral at ang mga magulang ay muling nagkaisa. Pero sa bawat katahimikan, may aninong nagmamasid. May mga matang ayaw tumanggap ng pagkatalo. Sa may laylayan ng kagubatan ng Talipapa, malapit sa hangganan ng San Isidro, may isang lihim na hukay. Dito, sa ilalim ng mga ugat ng puno, ay may isang bato. Itim na itim, parang niluto sa apoy ng impyerno. Sa paligid nito ay nakapalibot ang 3 lalaki. Lahat ay nakaitim. May mga taling pula sa leeg at may mga mata na parang wala ng kaluluwa. Isa sa kanila ay si Manong Fidel, ang misteryosong dating kasangga ni Romeo na dati nang pinaghihinalaang sangkot sa kulam at itim na agimat. Hindi pa tapos ang lahat. Bulong niya habang hinahaplos ang bato. Nawala man si Kadayaw, naiwan ang kanyang binhi. Mula sa bato ay lumabas ang usok. Pumailan lang ito at bumalot sa kanilang katawan. Isa-isa silang napuno ng itim na kaliskis. Sa bawat hininga, nadarama nila ang galit, inggit, at kasakiman ng halimaw. Panahon na para ibalik ang ating karapatan. Panahon nang mapasa kamay natin ang palaisdaan ni Kaloy. Sa ilalim ng palaisdaan si Amara, bagamat nananahimik, ay nakararamdam ng pagbabago. Ang tubig ay tila hindi mapakali. Ang mga isda ay lumulubog ng mas malalim kaysa karaniwan. At ang ilog na dumadaloy mula sa bundok ay may bahid ng itim na usok. Lumutang siya sa ibabaw ng tubig at kinausap ang hangin. Tinawag niya ang mga tagapangalaga ng bundok at ilog, ang mga diwata at espiritong hindi nakikita ng tao. May parating, wika ni Amara. Hindi halimaw, kundi mga taong puspos ng dilim. Isang gabi, habang natutulog si Kaloy, nagpakita sa kanya sa panaginip ang kanyang yumaong ama. Sa panaginip, nasa tabi siya ng palaisdaan at ang tubig ay unti-unting tumitigil sa pagdaloy. Sa gitna nito ay may lumulutang na bangkay ng isang batang lalaki. "Anak," sabi ng kanyang ama, "hindi lahat ng halimaw ay may pangil. Ang iba, mas mapanganib sapagkat may mukha ng tao." Nagising si Kaloy na pawis. Wala pa ring araw, ngunit ramdam niyang may nagmamasid sa kanya. Tumungaw siya sa bintana. Wala. Ngunit sa di kalayuan, sa lilim ng mga punong kahoy, may kumikislap na mata, pulang-pula. Kinabukasan, kumalat ang balita. "Kuya Kaloy," sigaw ng batang si Tonton, "may mga patay na isda sa silangan ng palaisdaan." Agad nagtungo si Kaloy doon, kasama ang ilang tanod at mangingisda. At totoo nga, dumausdos ang tubig sa isang bahagi ng palaisdaan. May halos 300 tilapiyang palutang-lutang at may kakaibang marka sa kanilang mga tiyan. Para bang sinipsip ng kung anong nilalang ang kanilang laman loob. "Ano to?" tanong ni Kapitan Raul. "Wala namang lason dito. Malinis ang daloy ng tubig."
Sumilip si Kaloy sa lalim. Biglang lumitaw si Amara. Hindi ito gawa ng hayop, wika niya. May gumagamit ng itim na mahika upang papanghinain ang palaisdaan. Unti-unti nila tayong ginugupo. Kinagabihan, nagpatawag si Kaloy ng pulong. Tumalo ang mga mangingisda, ang mga babae at matanda, at pati ang mga kabataang tumutulong sa palaisdaan. Hindi na ito basta simpleng suliranin, sabi ni Kaloy. May masamang loob na gustong wasakin ang pinaghirapan natin. Tumayo si Kapitan Raul. Kung kailangang magbantay gabi-gabi, gagawin natin. Pero kung ito'y gawa ng mahika, paano tayo lalaban? Meron tayong tagapangalaga, sagot ni Kaloy. At hindi lang si Amara, tayong lahat. Simula ng gabing iyon, nagsimula ng magbantay ang mga tanod at mangingisda. Naglagay sila ng lampara sa paligid ng palaisdaan, nagbantay sa gilid ng ilog at nagpalipat-lipat ng lugar bawat oras. Pero isang gabi, habang nakabantay si Mang Elias, may nakita siyang 3 taong nakatayo sa ilalim ng punong balete. Lahat ay nakaitim at tila wala silang anino. "Hoy! Sino kayo riyan?" sigaw ni Mang Elias. Walang sumagot. Nang lapitan niya, bigla siyang nawalan ng malay. Kinabukasan, nakita siyang nakalublob sa putik, nanginginig at may marka ng itim na bato sa likod. Hindi ko sila makita ng maayos, bulong niya habang nilalapatan ng lunas. Pero naririnig ko ang boses nila. Parang daan-daang boses ng patay. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang isang matandang babae na tila may alam sa mas malalim na hiwaga. Siya si Aling Rosa, isang kilalang albularyo mula sa kabilang baryo. Kaibigan siya ng yumaong ama ni Kaloy. May nararamdaman akong balisa sa paligid, wika ni Aling Rosa. Ang lupa sa may silangan ay nilason ng itim na bato. Ang espiritu ng tubig ay nalalason at kung hindi ito mapigilan, pati ang buong bayan ay maaaring magdusa. Lumapit siya kay Kaloy. "Anak, nasa dugo mo ang panlaban, ngunit hindi sapat ang lakas. Kailangan mo ng 3 selyo. Ang selyo ng lalim, ang selyo ng bato, at ang selyo ng himpapawid." "Nasaan ko makikita ang mga yan?" tanong ni Kaloy. "Ang unay nasa iyong palad, ang ikalawa ay nasa puso ng kagubatan, at ang ikatlo, nasa loob ng isang taong ayaw nang maniwala sa kabutihan." Sumunod na araw, pinulong ni Kaloy sina Romeo, Tonton, at ilang matatapang na kabataan. Ipinaliwanag niya ang mga nakita, ang babala ni Aling Rosa, at ang mga kailangang gawin upang mapanatili ang kapayapaan. "Pupunta ako sa kagubatan upang hanapin ang ikalawang selyo," sabi ni Kaloy. "Pero hindi ko ito kayang mag-isa. Kailangan ko ng kasama." Tumindig si Romeo. "Pupunta ako. Dati na akong bulag sa galit. Panahon na para bumawi ako." "Pati ako," sigaw ni Tonton. Tinapik ni Kaloy ang balikat ni Romeo. "Sa'yo ko ipagkakatiwala ang selyo ng himpapawid. Kasi alam ko, ikaw na ang tinutukoy ni Aling Rosa. Ikaw ang taong ayaw nang maniwala sa kabutihan, pero piniling lumaban muli." Kinagabihan, bago sila umalis patungong kagubatan, lumapit si Amara kay Kaloy. Iniabot niya ang isang maliit na sisidlan ng tubig. Ito ay mula sa pinakabanal na balon sa ilalim ng palaisdaan, wika niya. "Kapag nagbanta ang dilim, iwisik mo ito sa lupa. Maglalabas ito ng liwanag sa paligid." "Salamat, Amara," bulong ni Kaloy. "Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero alam kong kailangan naming harapin ito." Sa pusod ng gabi, sa ilalim ng mapusyaw na buwan, nagsimula ang kanilang paglalakbay tungo sa gubat. At habang unti-unting nilalamon ng dilim ang kanilang daan, sa bawat hakbang ay nararamdaman nilang hindi lang sila ang naglalakad sa kagubatan. Pumasok sina Kaloy, Romeo at Tonton sa kagubatan ng Talipapa bago pa sumikat ang araw. Bitbit nila ang mga dala, isang tanglaw, tubig mula kay Amara, gulok para kay Romeo,
at ang hawak ni Kaloy na maliit na kahon na naglalaman ng isang pulang sinag. Ang unang selyo, ang selyo ng lalim. Tahimik ang kagubatan. Wala ni isang huni ng ibon, ni kaluskos ng hayop. Ang lupa ay basa at mabigat, at bawat puno ay tila may mata. "Sigurado ka ba sa daan na to?" tanong ni Romeo habang hinahawi ang mga baging. "Oo," sagot ni Kaloy. "Sabi ni Aling Rosa, sundan natin ang liwanag ng walang araw." Napakunot noo si Tonton. "Anong ibig sabihin nun?" Biglang may liwanag sa pagitan ng mga puno. Hindi sikat ng araw, kundi isang asul na ningas na umaalon sa hangin. Parang alitap-tap, ngunit mas maliwanag. Sinundan nila ito. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad, ang mga puno'y naging mas makapal. Ang mga ugat ay mistulang braso ng halimaw. Sa wakas, narating nila ang isang malawak na burol na tinatawag sa alamat na burol ng bunga. Isang lugar kung saan, ayon sa kwento, nakalibing ang puso ng isang matandang diwata. Sa gitna ng burol ay may isang lumang puno na wala ng dahon, tuyot na tuyot, at parang laging nakamasid. Sa paanan nito ay isang hukay. Sa loob ay may lalaking nakaitim, nakaupo, nakapikit. Tumigil ang asul na ningas sa harap ng lalaki. Dahan-dahang dumilat ang kanyang mga mata, walang puti, puro itim. "Mga anak ng liwanag, bakit kayo narito?" tanong ng lalaki, malalim ang boses. "Hinahanap namin ang selyo ng bato," sagot ni Kaloy, buong tapang, "upang labanan ang mga nilalang ng kasakiman." "Ang selyo ay hindi binibigay," sagot ng lalaki. "Ito'y ipinaglalaban. Sa tuwing may humihiling ng kapangyarihan, sinusubok ko kung siya'y karapat-dapat." Tumayo ang lalaki. Umalingaw-ngaw ang lupa. Mula sa likod niya ay sumulpot ang 3 nilalang na gawa sa anino. Tila walang anyo, kundi usok at mata. "Handa na ba kayo?" Hindi pa man nakakasagot sina Kaloy ay umatake agad ang mga nilalang. Umikot ang isa sa kaliwa at sinugod si Romeo. "Romeo, sa kanan mo!" sigaw ni Kaloy. Agad niyang hinugot ang gulok at sumalag. Nang tamaan ang nilalang, tumagos ito na parang usok, ngunit iniwan ang bahagi ng dilim sa kanyang braso. Mainit, masakit, parang bulok na apoy. Si Tonton naman ay pinilit tumulong, ngunit tinamaan ng itim na alon at natumba. Dali-daling tumayo si Kaloy at binuksan ang sisidlan ng tubig mula kay Amara. Isinaboy niya ito sa nilalang at biglang sumigaw ito at naglaho. Tubig mula sa sirena, bulong ng tagapagbantay. Kayo nga ang inaasahan. Lumuhod ang tagapagbantay. Isa na lang, kailangan mong talunin ang iyong sarili. Mula sa lilim ng puno ay lumitaw ang Kaloy ng dilim. Isang eksaktong kopya ni Kaloy, ngunit may pulang mata at mukhang puno ng galit. "Ako ang lahat ng takot mo. Ako ang inggit na hindi mo inamin. Ako ang Kaloy na gustong angkinin si Amara bilang pag-aari. Ang Kaloy na gustong apakan si Romeo dahil minsang naging katunggali." Tumitig si Kaloy sa anino. Hindi mo ako maitatanggi," sigaw ng Kaloy ng dilim at umatake. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Kaloy ang pulang sinag mula sa unang selyo. Tumama ito sa dibdib ng anino, ngunit hindi ito naglaho. Sa halip, lumakas pa ito, parang sinisip-sip ang liwanag. "Romeo! Tubig!" sigaw niya. Isinaboy ni Romeo ang natitirang tubig kay Kaloy. Sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag mula sa kanyang katawan. Liwanag na hindi lang mula sa sirena, kundi mula sa loob ng kanyang puso. Nagliwanag ang paligid, nagsisigawan ng mga anino. Sa isang iglap, natunaw ang Kaloy ng dilim. Lumapit ang tagapagbantay. Bitbit niya ang isang batong kulay abo, kumikislap sa liwanag. "Narito na ang selyo ng bato. Isang piraso ng puso ng lupang ito. Panatilihin mo itong dalisay."
Tinanggap ni Kaloy ang bato. Mainit sa palad pero hindi masakit. Ramdam niyang isa itong kapangyarihang hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa proteksyon. Hindi kayo basta-bastang mga tagapagtanggol, sabi ng tagapagbantay. Kayo ay tinawag ng mismong lupa. Sa pagbabalik nila sa baryo, ramdam pa rin ang presensya ng dilim. Sa daan pa uwi, may mga hayop na patay sa gilid ng ilog. Ang mga puno ay parang nauupos at ang hangin ay mabigat, parang may bumubulong. May bumangon na bago pa tayo makabalik, sabi ni Kaloy. Pagdating nila sa San Isidro, sinalubong sila ni Aling Rosa, nanginginig. Hindi ko kayang pigilan ang anino. May sumanib sa isang taga-baryo. Isa sa mga taong kilala nyo. At siya ang may hawak ng ikatlong selyo. Ang selyo ng himpapawid. Lumingalinga si Kaloy. Tila may malinaw ng hinala sa kanyang isip. Si Andres, ang dating kapitan na nawala ng ilang linggo. O baka si Mang Fidel na ngayon ay hindi na nagpapakita kahit kailan. Pati si Lito, ang batang mangingisdang may inggit sa tagumpay ni Kaloy, ay hindi na rin makitang nagpapalibot sa palaisdaan. Tumitig si Kaloy kay Romeo. Alam ko na kung sino. Sino? Tanong ni Romeo. Ang huling selyo ay nasa 1 taong matagal ng pilit kinakalaban ang liwanag. Pagbalik ni Kaloy, Romeo at Tonton sa San Isidro, napansin agad nila ang pagbabago. Ang mga isda sa palaisdaan ni Kaloy ay unti-unting namamatay. Ang tubig ay nanlalagkit, kulay abo, at ang hangin ay may matinding amoy ng asupre. Ang mga puno sa paligid ay tuyo na, at ang mga ibon ay umalis na sa kanilang pugad. Sa gitna ng baryo, may isang malakas na bulong-bulungan na muling nakita si Mang Fidel, ang dating katiwala ni Kapitan Andres. Ngunit ngayon ay kakaiba na ang kanyang kilos. Tahimik, walang imik, laging nakapikit. Hindi yan si Mang Fidel, bulong ni Aling Rosa. Isang anino na yan. Dinala ni Kaloy ang 2 nakuha niyang selyo, ang selyo ng lalim at selyo ng bato. Sa ilalim ng punong mangga kung saan dati silang nagtatagpo ni Amara. Lumitaw si Amara mula sa ilalim ng tubig, maputla at nangihina. May nilalang na sumisira sa balanse, Kaloy. Ang hangin, ang lupa at ang tubig ay lumuluha na. May anino sa katawan ni Mang Fidel, sagot ni Kaloy. Dala niya ang selyo ng himpapawid, hindi ba? Tumango si Amara. Ang huling selyo ay hawak na ng kasakiman. Isang alon ng lamig ang dumaan. Biglang lumitaw si Romeo at Tonton. Dala ang isang matandang lalaking nakagapos at nakatakip ang bibig. Si Kapitan Andres. Siya raw ang totoong Mang Fidel, bulalas ni Tonton. Natigilan si Kaloy. Ibig sabihin, ang nagpapanggap na si Mang Fidel ay si Kapitan Andres, ang matagal nang nawawala at sa kanya nanahan ang nilalang ng hangin. Sa gitna ng gabi, sa plaza ng San Isidro, humarap si Kaloy sa dating kapitan na ngayon ay pinamumugaran ng anino ng kasakiman. Ang langit ay nagdilim. Ang mga puno ay yumuko sa lakas ng hangin. Dumating ang mga taga-baryo, takot ngunit nagnanais ng pagtatapos. Tumawa si Kapitan Andres. Pinagtulungan niyo akong alisin sa pwesto. Ngayon, ako naman ang maghahari sa yaman ng lugar na ito. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang selyo na umiikot. Kulay abo at pilak, tinatangay ang mga dahon, buhangin at usok. Ito ang selyo ng himpapawid. Lumapit si Amara at inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Kaloy. Tumagos sa kanyang balat ang liwanag ng tubig. Sa kanyang kanan, pinasa ni Romeo ang gulok na may tatak ng bato. Sa kanyang kaliwa, hawak niya ang pulang sinag mula sa lalim ng dagat. Nagliwanag ang katawan ni Kaloy. Parang bumabalot sa kanya ang 3 elemento: tubig, bato at apoy. Hindi mo kailanman makokontrol ang yaman kung ang puso mo ay sakim, sigaw ni Kaloy.
Sumiklab ang huling labanan. Pinalipad ni Kapitan Andres ang hangin. Ang mga bubong ay nilipad. Ang mga puno ay nagsiyuko. Ang mga bata ay nagsitakbo. Pero inilabas ni Kaloy ang 3 selyo. Pinagsanib ang kapangyarihan. Binuo niya ang 3 salik ng kalikasan. Isang hugis bilog na liwanag sa hangin na may apoy, bato at tubig sa gitna. Sa ngalan ng inang kalikasan, ako ang tagapangalaga, sigaw ni Kaloy. Sumalpok ang liwanag sa katawan ng dating kapitan. Nagtilian ang mga espiritu ng kasakiman. Ang katawan ni Kapitan Andres ay nangisay, napunit, at mula rito'y lumabas ang tunay na anyo ng aninong sakim. Isang nilalang na parang ulap, may mga mata sa buong katawan, at may bibig sa tiyan. Hindi pa ako tapos, sigaw ng nilalang. Tumakbo ito papunta sa palaisdaan, sa mismong tubig kung saan sumibol ang biyaya. Habang tumatakas ang nilalang, lumutang si Amara sa gitna ng palaisdaan. Sa kanyang palad ay isang itim na perlas, ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Kaloy, bulong niya. Handa na akong ibalik ang balanse, kahit kapalit nito'y sarili kong buhay. Huwag, may ibang paraan pa. Sigaw ni Kaloy, lumuluha. Ngunit nginitian siya ni Amara. Ibinagsak niya ang perlas sa gitna ng palaisdaan. Sumabog ang isang dambuhalang liwanag, nayanig ang lupa, tumigil ang hangin. Ang nilalang ay lumusaw. Ang selyo ng himpapawid ay bumagsak sa tubig at sinagip ito ni Kaloy bago ito lumubog. Pagbalik niya sa pampang, wala na si Amara. Ang tubig ay muling luminaw. Ang mga isda ay nagtalunan sa tuwa. Buhay ang paligid. Ngunit si Amara ay isa ng alaala. Nahuli si Kapitan Andres. Ang mga dating kasabwat niyang magnanakaw ng palaisdaan ay pinagtulungan ng buong baryo upang isuko sa mga awtoridad. Ang bagong pamunuan ng San Isidro ay binuo. Isang konsehong pinangungunahan ni Kaloy, Romeo, Aling Rosa at ilang matatandang pinuno. Naging batas na sa baryo na hindi pwedeng kamkamin ng iilan ang likas na yaman. Bawat palaisdaan ay kolektibo ng pinamamahalaan ng komunidad. Itinayo sa tabi ng palaisdaan ang isang bantayog na yari sa kahoy at perlas. May ukit ng isang sirena at 3 selyo sa paligid. Sa likod nito'y may nakasulat, sa ngalan ng tubig, bato at hangin, ang kasakiman ay hindi kailanman mananaig. Sa bawat likas na yaman, may buhay, may liwanag, may dangal. Si Kaloy ay naging tagapangalaga ng sagradong tubig, ngunit gabi-gabi bago matulog, tumitingin siya sa palaisdaan. Doon, sa gitna ng buwan, minsan niyang nakikita ang anino ni Amara, nakangiti, dumudungaw mula sa ilalim, tila nagsasabing, bantayan mo ang yaman, Kaloy, hanggang sa muli, wakas.